Magandang araw! Kumusta mga bata? Ngayong araw, tatalakayin natin ang Wastong paraan ng pag-awit. Ako si Teacher Jenny, Ako si Teacher Ellie. ang makakasama nyo sa araw na ito. Mga bata, sino-sino ang mga paborito nyong mga awit? Ginagaya nyo rin ba sila? Ano-ano ang mga paborito nyong kanta? Palagi nyo ba itong inaawit? Kanino nyo ito inaawit? Ngunit, paano nga ba ang tamang paraan ng pag-awit? Sa araling ito, natutukoy ang iba't ibang wastong paraan ng pag-awit. Napapahalagahan ang wastong paraan ng pag-awit at nagagamit sa iba't ibang uri ng presentasyon ang paksang pinag-aralan. Narito ang iba't ibang paraan ng wastong pag-awit. Una, tumayo ng tuwid at komportable. Ang tinig ay mas malinaw na lalabas sa lalamunan kung ikaw ay nakatayo, sapagkat maluwag na nakaunat ang iba't ibang panloob na bahagi ng katawan. Pangalawa, huminga ng sapat. Ang paglikha ng himig ay nangangailangan ng mas maraming hangin mula sa baga upang mapahaba ang hininga at mapanatiling konektado ang mga tono. Pangatlo, ikondisyon ang boses. Sa pamamagitan ng vocalization o ang pag-ehersisyo ng voice box, mapananatili na sa wastong kalagayan ang boses. Tandaan, huwag biglain ang pag-awit. Simulan ito sa mahina at mababang tinig at unti-unti itong itaas at ilakas. Pang-apat, laging makinig ng iba't ibang awitin. Makakatulong ito upang masanay ang pandinig sa wastong tono at tiyempo ng isang himig at matutuhan ang iba't ibang awitin, pamamaraan o estilo ng pag-awit. Ang pandinig ang gabay upang tamaan ang wastong nota ng isang awitin. Panglima, subukan ng iba't ibang uri ng tinig. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kalidad ng boses, tulad ng buo, mahangin, matinis o malalim. Subukan ang mga ito upang mapagtanto ang tembring na aayon sa iyong likas na tinig. Pang-anim, piliin ang awit na bagay sa iyong tinig. Alamin ang hangganan ng taas at baba ng iyong tinig upang makapili ng awiting mapananagutan ang iyong kakayahan. Subukang kumanta ng iba't ibang awitin at pakinggan ang sarili. Pangpito, ensayuhin ang awitin. Bago magtanghal, siguraduhin may sapat na pagsasanay sa pag-awit ng napiling kanta. Planuhin ang paghinga, mga pagbabago sa lakas at hina ng tinig, at higit sa lahat ang pag-akyat baba ng tono nito. Pangwalo, alagaan ang iyong pangangatawan. Ang pagkanta ay nangangailangan din ng malusog na pangangatawan upang makalikha ng kaaya-ayang tinig at makatanghal ng walang sagabal na sakit. Iwasan ang inuming malalamig at pagkaing matatamis at malalapot bago at pagkatapos umawit. Tandaan, mahalagang matutuhan ang wastong pamamaraan ng pag-awit. Sa pamamagitan nito ay may hahatid ng isang tao ang mensahe ng isang awitin sa isang kaaya-aya kagilagilalas na pagtatanghal. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Hanggang sa muli mga bata, paalam!